Sa wakas, matapos ang lahat ng paglalakbay na ito, nakarating ang 5 tao sa Sichuan. Pagpasok sa lungsod, pinahinto ng nagmamaneho ng kabayo ang kabayo sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto ng kotse. Walang figure ng mga tao, payat at gaskosan na parang mga zombie, at lumabas ang malamig na hangin ng gabi. Bumulong si Baekchun, medyo nakakapagod ang paglalakbay, pero nakarating na siya sa unang lugar na kailangan niyang puntahan. Nagtanong si Yunjong, pero kuya, parang hindi pa tayo nakakarating sa destinasyon natin. Malayo pa, tama, halos kalahati pa lang ang nararating ko. Malayo pa ang daan patungong Vanam. Kinuskos ni Chung Mayang ang kanyang leeg at lumabas ng kotse at sinabi, okay lang, ang mabilis na pagdating dito ay isang bagay na hindi ko inakala dati. Dito, makakapag-ensayo ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, tiningnan siya ng 4 na tao na may gaskosan na mukha at nagngangalit ng ngipin. Nagtaka siya, para sa kapakanan ng lahat, ano ang kinatatakutan. Humakbang si Libal at nagtanong, magmamaneho ako sa sangay ng merchant group natin dito para magpalit ng kabayo. Sasama ba kayo doon, mga ginoo at ginang? Gaya ng sinabi ko kanina, ipinaalam na natin sa mga tao sa sangay ng Sichuan ang mga ruta patungong Yunnan. Sumagot si Baekchun, naiintindihan ko, kahit ano paman, kung may mga pagbabago, maaaring hindi kumpleto ang impormasyong available. Ipinaliwanag pa niya, kahit malaking trading group tayo, kung gusto nating makarating sa Yunnan, mahirap para sa atin na mahanap ang tamang daan. Noong nakikipagkalakalan tayo sa mga tao sa yan, ginagawa pa rin ito ng middleman, kaya may kaunti tayong pag-unawa sa yan, at hindi sapat ang impormasyong nakalap natin. Paumanhin, hindi kami masyadong makakatulong, pero magkakaroon kayo ng maraming oras dito para malaman ang mas maraming impormasyon tungkol sa susunod na paglalakbay. Ang inyong akomodasyon at ang sangay ng trade unions ang bahala sa lahat. Gayunpaman, yumuko pa rin ang lahat ng think time para sabihin, nagpapasalamat kami sa kumpanya sa kanilang tulong noong nakaraan. Titigil kami sa inyong cabin para magpahinga at matuto pa. Pagkatapos nyun, pagod na kayo sa paglalakbay, kaya pwede na kayong umuwi at magpahinga muna. Umalis si Libal sakay ng karwahe. Hinimok din ni Baekchun, okay, Litan, halina kayong lahat, magbigay pansin tayo. Maghahanap tayo ng impormasyon tungkol sa Yunnan sa hinaharap, pero huwag nating hayaang makaakit ito ng atensyon at may mangyari. Teritoryo ito ng Tang sect at maraming iba pang puwersa sa malaking lungsod na ito. Makikita nyo ang parehong Kanan at GCT Tists, kaya maraming malalaking puwersa ng sekta dito. Kailangan nating mag-ingat na huwag magdulot ng anumang alitan sa kanila. Nagkibit balikat si Chung Mayang, okay, hindi nyo kailangang mag-alala ng ganoon. Sabi niya ng mariin, iyan ang sinasabi ko, Chung Mayang. Ngayon, maghiwa-hiwalay tayo at maghanap ng impormasyon. Uunahin nating maghanap sa pamamagitan ng mga mangangalakal, dahil sila ang pangunahing puwersa na nakikipagkalakalan sa mga taong yan. Siyempre, kapag nakilala natin ang mga kaibigan mula sa angkan, mas maaasahan natin sila. Sabi niya ng sarkastiko, hindi ko maintindihan kung kanin ba ito o lugaw. Nagngit-ngit si Baekchun, sumunod ka lang, kung hindi mo pa nagagawa, at pag-usapan ito, ano pa ang magagawa mo? Fair na, kaya naghiwa-hiwalay ang 5 tao at nagtanong sa paligid ng lungsod. Pumunta si Baekchun sa ilang tindahan ng tela. Nakilala ni Yunjong ang isang grupo ng mga tao sa kalsada. Nagtanong si Joe Gul tungkol sa ceramic seller, nakinig si Lulutu sa mga mangangalakal na nag-uusap, at si Chung Mayang ay naglibot sa palengke. Sa huli, nagtipon sila sa restaurant, 3 tao ang bumagsak na nakahiga sa mesa. Nagdalamhati si Baekchun, talagang hindi maintindihan. Napakaraming lugar na pinuntahan ko pero walang impormasyon tungkol sa ruta patungong Vanam. Naalala ni Yunjong, nang tanungin ko ang pulubi kung ano ang ginagawa niya. Tinaas niya ang ilong niya at sinabing maghanap ng ligtas na daan patungong Yunnan, paano namin malalaman iyon, mga pulubi? Totoo, halos walang kahirapan sa Yunnan, at tinatanggihan nila ang mga tao sa Central Highlands, kaya malamang walang maraming pulubi doon, kaya halos walang impormasyon. Tumayo si Joe Gul at sinabi, ganoon din sa trade group, nakikipagkalakalan lang sila sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, hindi direkta sa yan, kaya hindi nila alam ang marami.
Ngayon, parang wala tayong anumang impormasyon. Maniniwala sa kahit ano, hindi talaga, sabi ni Baekchun. Pagkarinig yun, agad nilang itinaas ang kanilang mga ulo para tumingin. Sinuri ni Joe Gul, posible ang estado, pero may kaunti silang alam, pero baka sa ilang dahilan ay hindi nila sinabi. Siyempre, ang impormasyong nakakarating sa yan ay napakahalaga. Paano nila basta-basta sasabihin sa atin iyon? Mahalaga ang negosyo nila, hindi nila alam kung sino tayo. Ang pagsasabi sa atin ng lahat ay parang sinasaktan nila ang kanilang sarili. Pumunta ka at kumuha ng sarili mong mangkok ng kanin. Pero paano iyon mangyayari? Magbabayad tayo ng pera para bumili ng impormasyon, sabi ni Yoon Jong. Hinayla niya ang kanyang shirt at sinabi, hindi sapat ang pilak, baka kailangan nating tanggalin ang mga damit na ito at magpanggap na mga tao rito rin. Totoo, dito, nagdidiskrimina sila laban sa mga tao mula sa ibang lugar, kaya medyo mahirap ang mga bagay para sa atin. Minsan, nag-iingat din sila sa maraming estranghero, dahil mas malapit sila sa yan kaysa sa mga tao sa gitna, sabi ni Baekchun. Ang sinasabi ko ay bahagi lang, pero pangunahin dahil sa mga tao rito. Kung gusto nating maging mapayapa rito, kailangan nating tanggapin ng sekta. Siyempre, kapag dumating ang mga tagalabas dito, paano nila tayo magugustuhan? At saka, mas lalo nila tayong hindi gusto, mga tao ng Hua sect. Nagtanong si Chung Mayang habang kumakain, bakit? Bakit ka nagsasalita ngayon? Tiningnan siya ni Joe Gul at sumagot, pumunta ako para mag-explore at nakarating ako sa conclusion. Tumayo siya, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, at nagdeklara, okay, pagkatapos ng lahat, outfit ito ng Flower Mountain, hindi ko ito papalitan kahit mamatay ako. Kaya noong nakaraang beses na nagsuot ako ng nightgown para magtrabaho, okay lang. Iba ang pagkakataong ito. Walang nagawa si Joe Gul at hinayaan siyang magpatuloy, okay, iyan ang ugat ng lahat. Kailangan nating makipagkompromiso sa Tang sect, pero kung hindi natin kaya, kailangan nating magpanggap na mga tao rito, itinatago ang ating tunay na pagkakakilanlan para magtrabaho. Medyo nagtataka si Yoon Jong, kaka-rating lang niya rito pero naiintindihan na niya ang lahat. Parang taga Sichuan ka rin, tama. Parang ganoon ang naririnig ko. Mangyaring sabihin mo, inaamin mo. Tanong ni Chung Mayang. Bamulong si Baekchun, kaya pala ang dami kong alam. Sumipsap si Chung Mayang ng kanyang noodles, pero mabilis pa ring nagmungkahi. At parang anak din ng isang mangangalakal si Joe Gul, tama. Kaya kailangan lang nating pumunta sa bahay ng pamilya mo at magiging okay tayo. Totoo, nagkakaproblema ang mga pulubi, at kapag nagkakaproblema sila, may nakatatandang kapatid dito para tumulong. Bakit mo kami hahayaang maglibot sa lungsod para maghanap ng impormasyon? Gawin mo ang pinakamagaling mong gawin dito para tulungan ang lahat. Tiningnan siya ni Joe Gul at nagtanong, syempre, naiintindihan ko iyan, pero ang hirap pakinggan ng sinabi mo. Winagiwi niya ang kanyang chopsticks at nagkonklusyon, okay, fair na. Pero parang may hindi ako nasabi. Pinalayas ka rin ng pamilya mo, kaya ka pumunta sa Hua sect, tama. Natatakot kang bumalik ngayon. Pagdating kay Baekchun, parang pareho kayo ng sitwasyon. Siguradong malungkot kayong dalawa. Mabilis na tumutol si Baekchun, hindi ako. Pumunta lang ako sa mga kalsada at lawa, tapos pumunta sa Hua sect para mag-aral ng martial arts. Tama na, okay. Ang kailangan nating gawin ngayon ay pumunta pa rin sa bahay ni Senior Brother Joe Gul para humingi ng impormasyon. Bumantong hininga lang ang taong kinauukulan at tumanggap, okay, naiintindihan ko. Matapos kumain, naglakad ang buong grupo papunta sa isang sirang mountain gate. Tiningnan ito ni Baekchun at bumulalas, paano nangyari na ang merchant group ay isang capital city, parang malapit ng bumagsak. Totoo, bumagsak na ang pamilya mo. Baka umaalis ka dahil gusto mong balang araw ay magkaroon ng lakas para maibalik ang kaluwalhatian ng pamilya mo. Okay, Litan, pumunta tayo doon at magtanong tungkol sa mga magulang at kapatid mo. Pero lumingon si Joe Gul sa gilid. Itinuro niya ang pulang pader at sinabi, sa gilid na ito, hindi. Sa gilid na iyon. Sa gilid na iyon. Pero doon ang pader, sabi ni Baekchun. Gayunpaman, nang tumingin siya ng mabuti sa direksyong iyon, agad na nanlaki ang mga mata ni Chung Mayang.
Hindi lang siya, pati na rin ang kanyang kapatid at si Yunjong ay napasinghap. Sa harap ay isang malaking family gate. Parang nababalot ng kumikinang na ginto ang karatula. Sumigaw siya, ano ito? Nasaan itong lugar na mukhang napakasama? Bahay mo ito, tama. Nako, kuya, napuno ng emosyon si Chung Mayang, hawak ang kanyang mukha, ang kanyang kumikinang na mga mata ay nakatingin sa kanya at sinabing walang sinasabi, alam ko na ang background ng pamilya mo ay malamang ang pinakamaganda sa kapital na ito. Kahit sinabi nating bahay ito, hindi pa rin namin ito kayang paniwalaan, nagdududa pa kami sa buhay. Hindi namin maisip kung paano naging ganito kalaki ang bahay mo, sa totoo lang. Jogul, I love you. Ito ba ang bahay ng pamilya mo o tagasilbi lang ang pamilya mo rito? Biro ni Chung Mayang. Kalokohan, bahay namin ito, sagot ni Jogul. Tumingin si Chung Mayang kay Jogul na parang may nagliliwanag na halos sa likod niya at nagdalamhati, sa pagtingin sa tanga niyang mukha, hindi ko inakalang young master siya ng ganito kay ama na pamilya. Kahit anong sabihin mo, ang mukha ng bawat tao ay nagpapakita sa labas, tama. Sa pagtingin sa iyo ng ganyan, walang magsasabing anak ka ng mayamang young man, talaga. Hindi na nakapagpigil si Jogul, hinawakan siya at pinagalitan, gusto mong mamatay. Sumang-ayon din si Chung Mayang, noong una, sinabi mong maliit lang ang kumpanya niyo, walang kakaiba, kaya ngayon biglang ganito, walang makapaniwala. Nagpout si Jogul, kaya hindi pa rin kayo naniniwala kahit nakita niyo na sa sarili niyong mga mata. Nagtatanong lang ako, tingnan niyo ako, sa tingin niyo nagsisinungaling ako. Dagdag ni Chung Mayang, ito ay maaaring ipaliwanag na malamang pinagmalupitan ka kaya ka umalis ng bahay, tama. Pamilyar ang eksenang ito. Agad na sumulpot si Baekchun at hinawakan ang buhok ni Chung Mayang. Hoy, Chung Mayang, tumigil ka sa panunukso, hindi ito ang tamang oras. Bumukas ang pinto at may nagtanong, sino ang gumagawa ng gulo sa harap ng gate ng pamilya namin? Itinulak ng dalawang tagasilbi ang malaking pinto. Lumabas ang isang matandang tagasilbi, puno ng mahigpit na paninisi ang mukha niya, napakalakas ng loob niyo. Pero bigla siyang nanlaki ang mga mata, nakita si Jogul, at sumigaw, young master. Siya ang second master, tama. Tuwang-tuwa ang general manager, niyakap siya at patuloy na nagsalita, ang tagal na kitang hindi nakikita. Hindi ko inakalang magiging ganito kakagwapo at makapangyarihan. Mabilis na sinabi ni Jogul, hoy, general manager, kumalma ka ng kaunti. Bumulong sina Yunjong at Chung Mayang, tingnan mo kung gaano sila kalapit, parang matagal na silang hindi nagkita. Totoo, pinapalakpakan niya ang puwet ng kabayo ng young master ng may sigasig. Magsasalita ulit siya, nag-iisip, itinatago rin ba ni senior brother Yunjong ang pagkakakilanlan niya? Sabihin mo rin sa akin para hindi ako magulat sa hinaharap. Ulila ako, sagot ni Yunjong. Tama, tingnan mo ang mukha ko, hindi ako maaaring magmula sa mayamang pamilya na tulad niyan. Matapos ang malaking yakap, nagbigay ng utos ang general manager at mabilis na pumasok para ipaalam sa homeowner na nakabalik na ang second young master. Nagmamadaling tumakbo ang tagasilbi sa loob. Pinisil ni Jogul ang kanyang labi at dahan daw ang hinigpitan ng kanyang kwelyo. Tiningnan siya ng matanda at sinabi, matagal nang wala ang master, miss na miss ka ng homeowner. Tara na, pumunta na tayo sa palasyo para makita ang homeowner. Ilang hakbang pa lang, tumakbo ang mag-asawa, umiyak. Niyakap ng babae si Jogul at umiyak. Bakit ka umalis nang hindi nagsusulat sa akin? Napakawalang puso mong bata, bakit ka umalis? Hindi napigilan ng lalaki sa tabi niya ang pagpunas ng kanyang mga luha. Paumanhin, ikaw rin, Chung Mayang, sabi niya. Naisip ni Chung Mayang, napakasayang pamilya, hindi tulad ko.